this camera. Hello, welcome to our vlog. Ang pangit ko naman dito sa camera na to. We are going out to eat early dinner. This is Amaflor. That's Bibsy. I'm the boss. So where are we going? We are going to Clark at Pier Cafe. It's gonna be their first time to eat there. It's my second. It'll be my second time to eat there. Ay, hindi pala, third pala. Technically. Hindi nila alam. Third time ko lang pumunta doon. Pero nung first time ko napunta doon, kasama ko si Yas, hindi ata kami masyadong kumain. Pero sobrang dami ng nachos nila. Hindi ko naubos. Kaya pinauwi ko kay Yas. Pero pati yung platong maliit, inuwi niya. Yung second time, nilibre lang ako ng kape ng mga nating na kasama ko. Now, it's the three of us going there. Why are we going there? Why are we going to eat out today? Because it's our anniversary. It's our third year anniversary. Last na ba to? Hindi pa pala. Nagtatanong yung anak ko bakit daw siya kasama sa anniversary. Siyempre. Bakit sa tingin mo kasama ka sa anniversary party? Siyempre. Iwan ka namin. Tapos magre-reklamo ka pag uwi. Magdadrama na siya. Mag-uwi lang daw ng pagkain. Pwede na. Of course, we're not gonna do that, BC. Mahirap palang mag-vlog. Kailangan marami kang sasabihin. Kailangan madaldal ka. Madaldal naman ako. Pero minsan nabablanko ako. Minsan marinig ako mag-trash talk dito. Buti na lang hindi ako yung nagmamali. Okay, what's our topic for today? Actually, dahil may bagong biling camera to, si Boss Amaflor, kailangan lang natin siyang gamitin kasi what is it going to be for? Sayang na walang pera. Yung dito na lang, pwede naman mag-picture dito, diba? And you can use my phone, like that's iPhone 15 Pro Max. Fully paid? Not yet paid. Home credit. iPhone 15 Pro Max home credit. Oy, pero lagi naman nalilibre yung last month ko sa home credit kasi good payer ako. Meron kasi sila ito. Consistent ka magbayad every month. Yung last month of payment mo, isi-free na nila. Dapat lang, napakalaki kaya ng interest nila. Pero very convenient. Kasi nabibili mo yung mga gamit na hindi mo mabili ng one time, big time. Kayang i-finance ng home credit. How do you make this bigger? Kasi parang mukha ko lang yung nakikita pag ganyan. Pero ang ganda ko It's just that sa taas ako nakatingin kasi nasa taas yung monitor. Pero ang ganda ko at nakakangawit siya. I think you need a selfie stick. Let's buy a selfie stick now. Guwapo mo dito, Amaflor Wow, bakit mo talaga na tumingin talaga. Ang ganda, parang pumayat ako. Oh, parang pumayat ako sa camera mo. Anyway, guys, alam ko na kung anong i-vlog ko. My Ozempic journey. This is my Ozempic journey. I was finally able to
get Ozempic. Actually, hindi ako. Si Emma Flor nakakuha ng Ozempic. Nakabili siya ng Ozempic. And, ano kasi siya? 4 turok in a month. So, once a week. And, yesterday, ako nag-start na mag-inject ng first injection. Malamang, first injection. Yung first injection niya. Sobrang lakas ng amat. Wala talagang gutom. Pero kailangan ko kumain kasi nag-i-insulin pa rin ako. And manghihina ka talaga pag di ka kumain. But I think with its tama. Tapos isang 1 week akong ganito, I think makakapag-fasting ako ng more than 16 hours. Which I was not able to do. Kasi pag mataas ang blood sugar, lagi kaming gutom. Alam mo ba yan? Pag mataas ang blood sugar, lagi kaming gutom, lagi kaming nag-crave ng matamis, ng carbs. So technically, biktima lang talaga ako. Yung hilig ko sa pagkain, it's not because I really want food. Hindi naman talaga ako yung mahilig kumain eh. Hindi talaga ako mahilig kumain, but because I have diabetes, yung body ko hinahanap niya yung food, hinahanap niya yung tamis. So I'm innocent. I'm not guilty. Oo na lang kami. Bakit naka-basher yung kasama ko? Pwede po bang magpalit lang kasama ko? Video. Oo nga, pero matagal na akong may diabetes, diba? So matagal na akong biktima lang ng sakit. Isa akong alipin ng sakit na to. Kung wala akong diabetes, hindi ako mahilig sa food. As in, kahit pilitin mo ako, ayoko nga eh. Yung ibang mga friends ko pag mababa yung blood sugar ko, sarap eh, kain tayo. Ay guys, sorry kasi may masyadong mahilig kumain. Ganun talaga yun. Tapos ngayon mapapatunayan ko na kasi iba talaga yung feeling. And then seriously speaking, iba talaga yung feeling kapag mababa yung blood sugar mo. Parang hindi ka laging hilo, hindi mabigat yung ulo mo. Ano kasi lagi pag mataas ang blood sugar. Buhatin mo kasi ulo mo. What do I say? Buhatin yung ulo, what do I say? What am I saying? Ngayon mabigat talaga siya. Tapos parang lagi kang nahihilo, lagi kang bad trip, lagi kang moody. Pag hindi ka nakakain, lalo ng cake, ng masarap na cake. Yung maraming icing. Hindi ko talaga type yun, pero dahil may diabetes ako, pinipilit ako ng diabetes kumain. Palusot na. Daydream. Ay nako. Ganun talaga guys, marami talaga kayong haters. Pero makailang buwan lang ako ng Ozempic. Huyo ka sa akin! Balita ko kasi yung Ozempic, ito yung ginagamit ng mga ibang tao kahit wala naman silang diabetes para pumayat sila kasi nakaka-suppress talaga siya ng gutom, ng appetite. Hindi ka talaga gugutom, ang lakas talaga ng tama niya. Hanggang ngayon ako nagugutom simula kahapon nung hindi naman siya nag-kick in kaagad, pero simula nung parang natulog ako, pagising wala talaga akong gutom. Tapos hanggang kinaumagahan nagpa-laboratory pa ako ng umaga eh, which is tama kasi kailangan ko mag-fasting ng 10 hours. After kong makuhanan ng dugo, ayun, kumain lang ako ng burger. Tapos natulog na ako ulit. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagugutom. Pero kailangan ko lang umain kasi pinipilit ako nito eh. Pinipilit ako mag-date.
Victim na naman ako. Alam ko natanggihan ko siya, syempre anniversary namin. Diba? Parang ayoko naman ma-hurt yung feelings niya. Pero yun nga, pag nagtuloy-tuloy to yung Ozempic na to, at ganito yung appetite ko, 0.5 pa lang yung ginamit ko eh. Lalo kapag tinaasan pa yung dosage, pag naging 1.0, mas malakas pa yung tama nun sa akin. Kapag nangyari yun, guys, tingnan nyo tong mukhang to. Last time yun na makikita ang mataba to, guys. Ha? Ikaw din. Tingnan nyo na tong mukhang to. Mamimiss nyo yung mukhang matabang yan. Dahil papayat na yan, itong mga ganito kung mawawala yan. Just enough. Just enough for me. Hindi, kasi next month pupunta kami ng US. Mag-o-Ozempic din ako noon para hindi ako masyadong malalang kumain kasi maraming fast food sa US. Ew, fast food. Yeah, it's so greasy. So many cholesterol. So, huwag tayong mag-fast food masyado. But, Ka-fast food mo lang kanina ng burger ka dyan. may excuse yun kasi ngayon ko lang sinabi. Hindi ko pa sinasabi kanina. Nagkikrave kasi ako ng kanina, ng pancake. You know, the typical diabetic is still there. Yung mindset ko, nagkikrave pa rin ng pancake, pero yung tiyan ko, parang naduduwal. Ganun yung feeling. Tapos, pag nagtuloy-tuloy to, ang bala ko nga, pag nasa work, yung mga meetings, I'll turn off my camera. Hindi ako magpapakita. Siguro, mga after 4 months, nagpag-ganon na meeting. Tapos, boom! Mag-open ako ng camera like, what the? Oh my God! Like, who is that? Ganon. That's a good plan. Ewan ko ma-achieve natin. Kasi, Ozempic is like 7,600 every month. Per pen. Ang mahal niya. Dati daw mga nasa 6,000 lang yun eh. Pero, dahil super in demand, marami naghahanap. Minahala na siya, ginawang 7,650 around that much. Grabe, nagkaroon ng shortage sa buong mundo ng Ozempic. Dahil kahit mga hindi diabetic nag-o-Ozempic, inagawan niyo pa kami mga diabetic. Kasi nakakapayat nga siya. So, yung mga gustong magpapayat, I think, chismis ko lang si Christina Aguilera from, kasi nanganak siya eh. So, ang taba niya talaga. Nag-Ozempic siya, kaya pumayat siya. Payat-payat na niya ngayon, di ba dating payat-payat niya? Bumalik na siya sa ganung katawan. Sabi sa Batis, that's because of Ozempic. Guys, paano ko maging kamukha ko si Christina Aguilera? Like, I cannot handle. I don't know how to deal. Okay? Pero, hindi masyado si Christina Aguilera. Sabi nila si Sharon Cuneta din daw. Ganito yung ginagamit. Kaya pumapayat siya. Sira ulo yung katawan ni Sharon Cuneta. Bilang tatabat at biglang papayat din ang bilis. Pero pag nakikita mo, parang hindi siya yung healthy pumayat. Hindi yung healthy payat. Kasi yung iba, pag yung mga healthy nagpayat talaga, yung mga nag-diet, nag-gym, makikita mo super toned yung katawan eh. Siya hindi eh. Pumapayat lang talaga. So, may magic yun. May magic sugar na ginamit. Sabi nila, yung mga Kardashians din daw, Ozempic ang guys, paano pag naging kamukha ko Kardashian? Oh my God. Like, I don't know how to deal. Pag naging pag naging part ako ng family na, oh my God, baka mapagkamalan. Wait, Kardashian ka ba? Guys, no. What the? Kardashian? Masyadong prangka. Ala? Oh well. Traffic. Paano ba, ginagano?
Sineswitch yung camera. Gagano ko lang. Ganyan lang. Hindi pala siya dual camera. Ano to, cellphone? Ano? My bag? Why? Anyway, so pupunta na kami sa cafe here. I hear cafe pala. Ang ganda kasi nung place nun. May outdoor, tapos syempre may indoor. Parang tanga ko, may outdoor lang. Malaki siya, sobra. Tapos maganda yung aesthetics. Maganda yung loob. Sana malamig, ano? Kasi yun ang labanan ngayon eh. Kung malamig dun sa place, kahit gaano kaganda niyan, kung magpapawis yung kilikili ko dyan, kung tatabayan niya. But we'll see. Maganda naman siya. The last time I was there, masarap yung food. Ang laki ng serving. The coffee is okay. Hindi naman ako maarte sa kape. Pero simula nung diabetic ako, as much as possible iniiwasan ko ang mga 3-in-1 coffee. Meron lang akong 3-in-1 ngayon na sugar free, yung San Mig Cafe. Pero iniiwasan ko na talaga ang 3-in-1 coffee, yung mga tinitimpla na instant. Pinapush kong mag-brewed coffee. Lagi yan. Miling ako sa kape. Pero hindi man ganun ka-addict. Na tipong kahit sobrang pait, kaya. Ang kailangan kong ma-achieve ngayon is matutong uminom ng coffee na walang creamer. I think mas mas okay yun. Ang hirap kasi ang pait eh. Tsaka parang nasanay na ako na may creamer. Minom ka ba ng kape? Ha? Kaya? Do you drink coffee? Yeah. Umiinom siya ng mga yung mga mocha. Umiinom ka ng mocha, di ba? Hindi rin kape yun. Ice cold ng pagminsan-minsan. Hintay mo yung pulis. Yung mga ice blended coffee. By the way guys, kilala niyo ba to si Ama Flor? Ano yan eh? Streamerist yan eh. Sikat siya. Sikat siyang streamer. Lalo dun sa work niya. Kung ano pinagsasabi niya dun sa stream niya. Puro tawa. Yung mga kasama niyang nagsasalita yung makukulit. Siya puro tawa. Pero siya yung main host dun sa stream nila. Kasi siya yung nagdi-discuss ng mga rules, nagdi-discuss ng mga yung lineup ng mga players. Yan, siya yung nag-a-announce ng winners. So, siya yung main host ng stream niya. At saka, nag-stream din niya ng GTA. Maraming fans yun eh. Diba? Well, hindi pa siya ganun kasikat to the point na sobrang pukpok yung pag-monetize na ng niya. Tama ba? Monetize, that's how you call it. Na nag-earn siya na. Uy, ang ganda ko sa ilaw na to ah. Thank you, araw. Yung tipong kakamal siya ng maraming pera from the stars na binibigay ng mga audience niya. Pero minsan kumikita na rin siya. Di ba ilang beses ka na rin nakakuha ng ilang beses na rin siya nakakuha ng pera from the stars given to him ng mga audience niya. Alam ko yung ex niya yung malakas magbigay stars. Diba? Ako ko rin, pagbibigay ako sa mga 35 stars. Gano'n lang 35, 100 plus. Pag may extra ako sa Gcash. Ayan. Barya. Oh, basher? Buti nga may star ka. Okay. Ayan guys, nandito na kami sa Clark. Kailangan ko ipakita sa inyo yung Clark. Malapit lang pala kami sa airport. Kailan ko lang din na-realize to, no? Kaya on my next travel
yung pag-uwi ko, hindi na ako sa NAIA bababa. Dito na ako dediretso sa Clark Airport. Kasi sobrang bilis lang niya. Unlike pag sa Clark pa kami, ay sa NAIA pa ako bababa na airport, ang layo pa ng biyahe. Although may skyway naman, pero kumpara dito, isang kembot lang. Nasa bahay na ako. Diba? Ay, stay on your lane. Meron kong sasakyan sa likod. Ayan, basher ako ng driver eh. Okay, ang ganda ng daan, ano? Tapos kitang-kita mo yung Mount Arayan. Hindi ba? Ano yan? Sierra Madre? Kasi bulubundukin. Vince, anong ano yan? Bundok yan. Dapat alam mo. Sierra Madre yata to. Ayan. Pero masakit sa mata yung araw, ano? Ang maganda dito, sa harap ng mga bundok na yan, makakakita ka ng mga casino, mga pabrika, na ang uunlad natin mga Pilipino, ano? Diba? From urban to rural. Oh, bongga, diba? Ayan, tirik na tirik yung araw, nakikita nyo ba? Kukuha kaya niya kapag tirik na tirik yung araw. Anyway, what time is it? It's 5:47. Malamang early dinner na nga. Sana ano, konti lang yung tao. Maraming magandang coffee shops dito sa Clark. Kaso, yung iba na rin tao. Ang ingay eh. Ayoko lang maingay. Arte. Tikal. Maganda yung mga place na ano lang. Tahimik lang, good lang for family, pwedeng makapagkwentuhan. Maraming ganun dito sa Clark, pero minsan may mga oras na ano, sobrang daming tao. Ano, break time ba nila sa work? Social office na pang break time At saka maganda dito sa Clark, in fairness. Maganda yung daan, tapos maraming mga puno. Disiplinado ang mga tao. Para siyang Subic kasi. May mga first to stop, first to go. Tapos, kailangan mag-follow ka talaga sa speed limit nila kasi huhulihin ka nila. May mga nagtatagong pulis dyan eh. Sa gilid-gilid. Tapos bigla ka na lang paparahin somewhere there kasi nagraradyo sila. Nahuli na ako dito eh. Wala akong seatbelt. Pero, hindi siya na-record sa... masarap din dyan sa Amante. Yan o, Amante. Pero, kapag nahuli ka dito, hindi ito lalabas sa LTO. Parang internal rule din lang nila yan. Ayan, ang ganda. Merong Texas Instruments. Ano ba itong Texas Instruments? Ito ba yung gumagawa ng mga musical instruments? Ano? Ama Flor, ano ang Texas Instruments na company? Anong ginagawa dyan? Tatay mo. Ah! Hindi tatay mo. Hindi, tatay nila. Dito nagtatrabaho mo. Ah, talaga? Meron yan sa Baguio City. Tapos parang nasa yata. Okay. Ay, parang nakita ko na yung sa Baguio na ito, malapit sa Saitel. Diyan. No? Ano kaya to? Guys, kung alam niyo kung ano si Texas Instruments, leave your comment below. Wow! Kala mo talaga! Leave your comments below and then we'll try to holla back at your ass. Ay. Tapos mag-like and subscribe na rin kayo. Diba? Dapat baby, pag nag-i-stream ka, dapat merong significant characteristic sa'yo na sa'yo lang nila naririnig at benta sa mga tao. Diba? So, pag nag-i-stream ka, ano ba yung significant characteristic mo? O kaya, yung mga expression, yung mga dialogue na sa'yo na lang nila naririnig lagi na benta. Dapat may ganun ka para makilala ka nila. May identity ka, kumbaga. Ganon. And
fairness, napakagwapo mo talaga. Yung mga palong-palong gwapo. Di mo na kailangan magsalita. Wag ganun. Hindi na ginagamitan ng utak dun. Quiet ka na lang. Benta ka na. Oo. Pero ikaw kasi, medyo, ano pa eh, one level to go pa to be like that. So, hindi ka papasok sa, hindi ka pa qualified sa level na yun. So, kailangan mo pang mag-dialogue. Pag tumahimik ka, baka hindi mo menta. Okay? So, ano bang naiisip mong magandang dialogue mo? Ha? Dapat meron kang ganong identity para sikat. Diba? Para nakikilala nila. Uy, ayun na naman si Drake. Yan yung lagi nagsasabi ng ganito. O kaya pag naririnig lang nila kahit di sila nanonood, narinig nila yung expression mo o yung dialogue mo lagi. Ay, si Drake yan. Maaalala nila, di ba? Ganun. Ano ba lagi mong sinasabi pag nag-i-stream ka? Ako alam ko kung ano lagi mong sinasabi. Eddie, wow. Very original. Meron pa. Alam mo kung ano pa iba mong lagi mong sinasabi? Sana all. Di ba guys? Napaka-original sa kanya. Huwag kang dumikit. Huwag ka na makipagpatin pero dyan, iyan mo siya. May truck kasi. You know, pag mga ganyan, I'm a safe driver. Hindi na ako tumatabi sa mga ganyan. Kasi may mga blind spots yan. Dito kayo sa side na to. Kasi dyan na yung cafe. Here. We're here. Almost here in cafe here. Diba? Anyway, mabalik tayo sa dialogue niya. Diba guys? Parang first time ko lang narinig yun. Yung sana all. Tsaka yung Eddie wow. Baka gusto yung mag-start na ng kadado. Yan. Kadado. Alam mo? Yes. I think benta yun. What's up mga kadade? Tapos daddy hindi daddy. Daddy. What's up mga kadade? You know, I think if there's one thing na makukuha mong benefit from that, your identity. You're a daddy. Practice nga. What's up mga kadadi? Alam mo yung spend tayo mga kadade? Wala pa ako narinig na dade, nakadade. Alam mo, ang galing mga kapatid mo eh. Sila nakaisip niyan eh. What's up mga kadade? Tapos, anong sunod? What's up mga kadade? Tapos, dapat may kasunod pa. Imbis na, parang ready na ba kayo? Dapat ganun. Imbis na ready na ba kayo? Ano mga pwedeng sabihin? Kasi yung mga napapanood ko, mga vlogger, yung mga food vloggers, meron akong isang kasakol. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun, pero I think it's a different, Bisaya. Oh, what's up mga kasakol? Meron ka, kautol. May mga ganyan. Utol na kautol pa. Ano pa ba? Ka-ingrown. May mga ka-ingrown. Yung mga pinapanood kong ingrown removal. Ka-ingrown, kalugit doon. Ito. Ay. Wait. Ito. Hindi. Ganito. Ito pinakauna. Doon pa. Di ba yung sa pagliko? Ito na guys. Malapit. Ano yung pagliko? Doon ba yung liko, di ba? Cafe room? Cafe room? Hindi.
Hindi yan. Cafe here. Tingnan mo, tatama ka saan. Oh,